So ano nga daw ba yung epekto or benefits ng pag-maintain ko ng lower end ng zone 2 heart rate ko? Now, for context, ginawa ko to as experiment since around December pa before ng half marathon ko. Ito, March na, ganun pa rin ang ginagawa ko. Low end ng heart rate or zone 2 heart rate ang mini-maintain ko. Para mabigyan kayo ng idea, ang zone 2 heart rate ko, naglalaro around 130 plus something to 152. Depende yan sa panahon kasi nakabase ako sa Carbonin formula. So, nakabase yan sa resting heart rate saka max heart rate. So, ang max heart rate ko around 192. Base yan sa recently na ginawa kong 10K na laro or race event. Sinalihan kong race event. Ang resting heart rate ko naman usually nag-a-average yan around 50 something. Depende sa araw. So bali, dyan sa dalawa ako nagbabase. Inagawa ko, hinahanap ko sa Google yung Carbonin calculator, tapos nilalagay ko yung dalawa. Max heart rate saka resting heart rate. Now, ano nga daw ba yung benefit ng ginagawa ko na mini-maintain ko sa lowest or lower end ng zone 2 heart rate ko. So, meron akong chest heart rate monitor. Once na mag-alarm yun, around 138 beats per minute, maglalakad ako para bumaba yung heart rate ko. Tapos, balik na naman ulit ako sa jogging once nag-stop na siya ng alarm. So, gaya ng naibahagi ko sa run, walk, run strategy ni Jeff Galloway, parang ganun din yung aking ginagawa. Now, yung performance ko nag-improve naman. So, walang problema sa performance. Pero besides performance, ito yung mga benefits niya. Better fat adaptation, yung number one, mas na-utilize yung mga taba natin. Kung baga parang walking. Kasi yung walking, na-utilize niya yung ating mga taba. Kaya nga may iba nagsasabi na ang best cardio daw para bumaba or pumayat is walking lang. Kasi the higher the intensity ng ating exercise, mas priority ng ating katawan na gamitin ang glycogen store or carbohydrate. So, since lower intensity yung ginagawa ko kasi lower end ng zone 2 heart rate yung ginagawa ko, so mas better yung fat metabolism saka fat adaptation. Pangalawang benefit is reduce fatigue saka faster recovery. Mas giging consistent ako. Pwede akong tumakbo araw-araw kasi kahit siguro patakbuhin mo ako ng 2-3 oras, hindi problema. Kasi lower intensity or mababa lang yung intensity ng ginagawa ko. Saka yung recovery ko, siguro mga ilang oras lang. Actually, paminsan-minsan, double run ako. Kunwari, tumakbo ako ng 3 or 5 kilometers sa umaga. Kanina, tumakbo ako ng 5 kilometers. Ngayong gabi, nagpaplano ako, magpa 5 kilometers na naman ako. Or siguro kung mag-iisang oras ako, mga 8 kilometers yan. So, makaka 13 kilometers ako na hindi masyadong bugbog or laspag yung katawan ko. So, pangatlong benefit is improved mitochondrial density. So, itong mitochondria is powerhouse ng ating mga cells. Ito yung nagpuproduce ng energy para sa ating katawan from different substrates. Substrates, gaya ng sinabi ko kanina, yung fats, carbohydrates yun, mga substrates yun. Now, maintaining sa lower end ng zone 2 heart rate ko, mas na-improve niya yung mitochondrial density. Meaning, mas dadami. Now, as a result, it enhances endurance na kailangan natin as distance runner. We all know na yung zone 2 heart rate or zone 2 training nakaka-enhance talaga ng endurance kasi nabibuild niya yung aerobic capacity natin. So, yun. Now, speaking of aerobic capacity or aerobic base, actually, itong pang-apat na benefit, parang ganun na rin or parang related or actually ganun talaga. It builds larger aerobic base. Now, since itong ginagawa ko is mini-maintain ko sa lower end ng zone 2 heart rate ko, yung sinabi ko kanina na hindi ako masyadong nalalaspag, mas nakakatulong to build a larger aerobic base. Bakit? Mas sustainable siya. Yun nga yung sinabi ko, kahit araw-arawin ko to, kahit gagawin ko to, kahit 2 oras, 3 oras, walang problema. And lastly, mas lower ang stress ng ginagawa kong pag-maintain sa lower end ng zone 2 heart rate ko. Now, I'm not saying na gayahin yung itong ginagawa ko, pero hindi ko rin sinasabing wag niyong gayahin. Yung plano ko talaga or yung nasa isip ko, itong running hindi lang para sa panahon ngayon, kundi plano kong tumakbo hanggang sa kung ilang taon ako kaya pang tumakbo. Kung sasabihin natin mga 70s, well, why not, di ba? Ganun yung mindset ko.